17 kabataan ang hinuli ng mga kagawad ng Presinto 2 at mga tanod ng Barangay Rosary Heights 7 matapos ireklamo ng panggugulo ng ilang residente sa lugar. Nagpapatrol si Ferdinand Cabrera. Hindi na natiis ng mga residente ng Purok Pag-asa, Barangay RH7 ang pagiging pasaway umano ng mga kabataang ito. Gabi-gabi na lang daw ang mga ito nakikitang gumagala, nag-iinuman at nagsisigawan sa hideout nila. Dahil ginugunita ang Ramadan, agad itong inaksyonan ng otoridad. Tapos doon, maingay sila. May mga nawawala din ba dito ng mga galing sa kapitbahay? 2 bahay ang nawalan ng tig-2 cellphone. Tapos mga gamit, mga pera, wallet. Sila lang ang nakikitang buong magdamag na gumagala. Ang ipinagtataka ng mga purok leader ko, bakit nandoon sila sa isang bahay na nagtitipon-tipon magkasama yung mga mga babae at lalaki na walang ginagawa kundi nagahiga, nagalasingan. 15 sa mga kabataan ay minor de edad. 12 anyos ang pinakabata. 6 dito ang babae. 3 ay nag-aaral at 5 ang naglayas na sa kanilang mga tahanan. Nanggagaling sila sa iba't ibang barangay sa Cotabato City, Sultan Kudarat at Dato Udinsinsu at Maguindanao. Hindi ko alam na may gang sila. Alam ko may barkada lang siya, pero hindi ko alam na ganyan nagaganggang sila. Sir, masaya. Oo. Sa inyo pala? Pangit, sir. Anong pangit nun sir? Kasi, wala ka masyadong magkasama. Iba rin naman yung kaibigan kasi parang masaya ka kahit wala kang makain, parang hindi ka magugutom. Suot ang mga itim na damit na ito. Duda ang pulisya na miyembro sila ng mga kabataang sangkot sa mga gang. Ngunit itinanggi ito ng mga bata. Nananawagan naman ang otoridad sa mga magulang ng mga batang nasa ganitong edad na bantayan na mabuti ang kanilang mga anak upang maigiya sa tamang landas. Ferdinand Cabrera, Patrol ng Pilipino sa Central Mindanao. Samantala, biktima lang daw ng magulong sitwasyon ang kanilang pamilya ang 17 kabataang hinuli ng pulisya kamakailan matapos ireklamo ng panggugulo ng mga residente ng Rosary Heights 7 dito sa lungsod. Nagpapatrol si Ferdinand Cabrera. Masaya si Bunso kapag sumasama siya sa kanyang mga kabarkada. Sa edad na 12 anyos, tila marami na siyang inaalalang problema. Pangit, sir. Kasi, kahit hindi lang ako magtrabaho konti, ginapagalitan na ako. Ikaw may pangarap ka sa buhay? Meron, sir, pero hindi na yung matupad, sir. Hindi na ako gaaral. Kasi minsan hindi rin tayo makaano na nanay ba na makasalita sa kanila na kasi minsan napapagod tayo galing trabaho. Ang sinasabi ko lang sa kanya, maawa ka naman sa akin. Mag-aral ka lang, yan lang ang hinihingi ko sa'yo, mag-aral ka lang. Isa si Bunso sa 17 kabataang hinuli ng otoridad kamakailan matapos ireklamo ng panggugulo ng mga residente ng RH7. Madalas umanong nakikitang tumatambay sa bahay na ito ang mga bata, babae at lalaki, nag-iinuman, naghihiyawan kahit 10 oras ng gabi. Marami silang mga behavioral changes ng mga kabataan na hindi nila masyadong maintindihan. Okay? So that's why most of them pupunta sa ibang mga kaibigan nila because mas nakikinig. Parents is to what? To guide them. No? But not to reprimand. The parents nowadays, whether we like it or not, no, hindi na yung pwedeng i-ano natin yung mga karaan, basta't Bisaya pa ba na yung mga karaan ng mga pagdisiplina. Because ang tingnan natin yung generation ngayon is marami tayong factors to be considered. Okay, mga televisions, diba? May mga internet na tayo. So, marami sila nakikita. Naglayas naman ang magkapatid na ito sa kanilang pamamahay at sumama na sa grupo dahil di na nila nakakasundo ang kanilang ina matapos umanong makisama ito sa ibang lalaki. Kasi dito sa kanila kumbaga, lahat ng mali mo is tinatama nila. Yung dito sa magulang namin, lahat ng tama namin mali. Ewan ko po sa kanya, lahat na lang po ginagawa namin, pero pinapalo niya rin po kami. If you indulge with other relationship, you talk to them, ask them kung gusto ba nila, ano bang tingin nila sa kanyang boyfriend, sa kanyang girlfriend. So dapat alam ng mga bata. Hindi kayo nalaman na lang ng mga bata na meron ng kasama, meron ng ano. So lalo na pagdala sa bahay, mashock yung mga bata.
Sa talaan ng PNP, halos buwan-buwan ay nagkakaroon ng mga rambulan sa labas ng mga paaralan kung saan sangkot sa gulo ang mga out-of-school youth. Di bababa sa 6 na gang ang minamanmanan ng pulisya. No, this is in coordination with the DSWD. Lahat yung kabataan na kinukuha natin, ibinibigay din natin sa kanila for counseling. Bukas naman ang DSWD Cotabato na mapasailalim sa programang Pag-asa Youth Society ang mga out-of-school youth. Ferdinand Cabrera, Patrol ng Pilipino sa Central Mindanao.